aking tanim dito, mga lalabs. Ayan o. Tsaka yung kamatis ko, malalaki yung katawan nila, pero yung bunga, hindi ganun kadami. But, hindi pa naman tapos ang summer eh. So, baka dadami pa ito. Tsaka yung aking pechay, ayan na, marami na silang seeds. Sali kalabas tayo doon sa sa baba. Maganda ang panahon dito ngayon, mga lalabs. Mainit. So, ano bang unahin kong i-harvest? Halika, doon tayo sa malapit sa manok. So, ganitong mga wild na raspberry, marami dito sa baba. Mga hinog na talaga sila, so kailangan na silang i-harvest. Ang sarap ng berries na to, mga lalabs. Kaya lang kailangan mong mag-ingat kasi maano siya, matinik. So, tapos na tayo dito, mga lalabs. Punta naman tayo sa likod ng bahay namin para manguha tayo ng blueberries. So, halika, punta tayo sa forest. So, ayan yung bahay namin. Makikita nyo kung gaano kalapit. Dito may blueberries na. Pero this year, hindi siya ganun kadaming blueberries. So, ito, tignan nyo. Papakita ko sa inyo ang mga blueberries. Akala ko dati ang blueberries ay malalaking puno. Ito pala ay parang lang, damo. Tapos may mga ganyan. So, yan na yung bunga. So, diba, mayroong mga blueberries. So, igaganon mo lang itong pula. Parang suklay. Tapos, papasok na yung mga blueberries. Yan. Ganun lang. Mas madali siya. So, sa 1 hour, marami ka nang makukuha. Kaysa yung kamay-kamay. So, ganito dito ang mag-harvest ng blueberries. Kaya ganun na lang kamahal yun. Sa Pilipinas, ang cookies na may blueberries, tanda ko dati, ang mahal-mahal. So, ayan na mga lalabs. Tama na to para sa ating muffins na gagawin namin ni Tiyo. Ito na yung harvest natin for today, mga lalabs. Ito ay halon, raspberry ito sa English. Ito naman ay Gröna-Bönber. Ito ay röda. So, dalawang klase. Ito ay masarap ilalagay sa sa pangat na isda. And then yung aking blueberry na hindi ganun karami kasi medyo napagod na ako. Magbe-bake lang kami ng muffins. Marami na yan, pwede na yan. And then ito ay yung berries na gagawin ko siyang jam para pang palaman sa tinapay. And then syempre yung aking malalaking sibuyas na hindi ko na kinayang kainin. Ang gagawin ko diyan ay ikakat ko yan and then ilalagay ko yan sa box, then sa freezer. At pagka ako nagluto, ilalabas na lang. Tsaka yung aking dahon ng garlic, yan ay masarap sa pansit.
So, mayroon na akong panlagay ng pangat. Pag nangisda kami at may makuha kami mga lalabs, ito yung ginagamit ko. So, ito mga 3 beses. Ganyan kadami sa isang lutuan. So, ayan, tapos na tayo sa paglilinis ng ating berries. Mag-bake naman tayo. Instead na muffins ang gagawin namin, gusto ng mag-ama ko'y pie na lang daw. So, di pie. At dahil hindi ako kagalingan mag-bake, si Johanna ang nagbe-bake dahil ako naman ang nag-pick ng mga berries at naglinis. So, yung dough, binake niya na yan, and then nilagay niya lang yung blueberries na may kaunting harina, asukal, at may kaunting decoration, at saka, yan na. Kaya lang, putol-putol yung kanyang kasi kulang kami ng dough. Tapos, ilalagay lang ito sa oven ng mga, siguro 15 minutes. And then, pati din yung isa. Ito yung dough ng isa na pie. 15 minutes din lang yan. And then, tapos na yan. So, ito na mga lalabs ang resulta. Ayan, na diba? Mukhang masarap. At saka, isipin nyo lahat yan ay organic. Libre pa.